Okay, let's continue our second video clip. Now we're gonna read Jeremiah. Jeremiah chapter 1 verse 5 to 9. No? Jeremiah chapter 1 verse 5 to 9. No? Chapter 1, yeah, chapter 1 verse 5 to 9. Okay? Jeremiah chapter 1 verse 5 to 9. Okay? Here is the message, no? Before I formed thee, no, in the belly I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, and sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nation. Of verse 6, no? Then said I, a Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Okay? Verse 7, no? But the Lord said unto me, say not, no, am a child, for thou shalt go to all that I send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Okay? Verse 8, no? Be not afraid of their faces, no? For I am with thee to deliver thee, saith the Lord. No? Verse 9, no? Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, behold, I put my words in thy mouth. Okay? Ilalagay niya yung salita. That's why I'm here. He put my word in my mouth. Okay? That's the way it happens, no? Because before I'm not like this. Now he always put a word in my mouth because of him, no? On his will, not only by my will, but thy will be done. Okay? Now let me read, no? Jeremiah, no? Sa English Jeremiah, no? Sa Tagalog Jeremiah, okay? Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 9, okay? Jeremiah kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 9. Okay? Sa Spanish, no? Jeremiah kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 9, okay? Here is in Tagalog version, okay? Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Minahal kitang propeta sa mga bansa, okay? Versikulo 6, na magkagayo sinabi ko, Panginoon, Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata, no? Versikulo 7, no? Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paroroon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasabihin mo, okay? Ay sasalitain mo, okay? Yan yan. Pag meron tayong gustong gawin, sasalitain niya sa atin. Sasalitain naman at babanggitin naman natin. Yun ang ginagawa sa atin, okay? It says, no? Number 7, but the Lord said unto me, say not, no? I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak, no? That's what happened to me. I speak for him, okay? Sabi niya rin sa Tagalog, no? Jeremiah pa na sa versikulo 7. Ngunit sinasabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, no? Ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paroroon ka, at ano man iutos ko sa iyo ay sasalitain mo, okay? Versikulo 8. Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasayo upang iligtas ka, sabi ng Panginoon, okay? No? Don't be afraid to anyone, no? Alright, versikulo 9. Nang magkagayo, iunat ng Panginoon ang kaniyang kamay, at hinipo ang aking bibig, at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig, okay? So he put more word in my mouth just to speak, to spread this. No? That's what it happened to me, okay? Every day, no? It said, God, He worked for 6 days and He rested on the 7 days. I didn't rest, no? You think God's resting? No. He just make one day rest because for the church time, no? Church time, gathering, no? Bonding, no? By spirit, no? As Him, as son and daughters, mother and father, no? As a child or a children of God, okay? That's the way it is, okay? So, punta tayo sa ating ibang scripture chapter, no? Ang sabi sa versikulo, no magkagay, iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay, at inipo ang aking bibig, at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilalagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig, okay? Kaya po nandito ako, no? Araw-araw, nilalagyan niya ng salita ang aking bibig, no?
para maiparating sa inyo, sa bawat isa sa inyo, anuman lahi ninyo, saan man kayo naroon, no? Anumang relihiyong kayo, maiparating sa inyo, maipadinig sa inyo ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng aking bibig at salita, no? Hindi dahil sa aking kagustuhan lamang, kung hindi sa kanyang kagustuhan. Okay? Yan po yun, no? Not because of my will, but thy will be done, no? On his will, thy will be done. Okay? That's the way it is. Okay? Now, let's go to the other scripture, chapter and verse. Okay? Dito tayo ngayon sa Matthew, no? 6:14. Okay? Matthew 6:14. Matthew chapter 6 verse 14. Matthew chapter 6 verse 14 to 18. Okay? Here is the message, no? Yan yung ating God promises. Okay? We will gonna read now. Okay? Matthew chapter 6 verse 14 to 18. Okay? Here is the message, no? For if ye or you forgive men their trespasses, no, your heavenly Father will also forgive you, no? Verse 15, but if ye or you forgive not men their trespass, neither will your Father forgive your trespass, no? Verse 16, moreover, when ye or you fast, be not as a hypocrites of a sad countenance, for they disfigure, no, their faces, that they may appear unto men to fast, no? Verily I say unto you, no, they have their rewards, no? Verse 17, okay? Verse 17, no? But thou, when thou fastest, anoint thine head, no, and wash thy face, no? Verse 18, no? That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret, and thy Father which sit in secret shall reward thee openly. Okay? Yan ang sinasabi ng verse 18. Okay? Now, let me read in Tagalog version, no? Mateo pa na 6, versikulo 14 hanggang 11, no? In Spanish, no? Mateo kapitulo 6, versikulo 6, no? Mateo kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 18, no? Here is in Tagalog version, no? Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo, no, ng inyong Ama sa kalangitan. Okay? Sa atin, no, sa salita ng Diyos, patawarin ng kapwa-tao. Pinapatawad natin, pero may batas tayo dito, batas tayo, no? Siyempre, nagkasala pinarurusahan kahit pinatatawad. Hindi ko mo pinatawad kayo, sige, larga ka na, pumatay ka na uli, libre ka na, hindi, magnakaw ka na uli. Hindi po ganun ang batas ng tao, no? Ang batas ng Diyos, ang sabi, patawarin, no? Pero hindi nangangahulugang palayain na lang. Okay, siyempre may kaparusahan, no? Ang Diyos nga pinarusahan kahit walang kasalanan, tayo pang may kasalanan hindi maparusahan. Mali po yun, okay? Dito tayo, no? Sapagkat ipinatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. So patatawarin tayo ng Ama kasi natuto tayo magpatawad. Okay? Versikulo 15, dadapat kung hindi ninyo ipatawad ang mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi na naman kayo patatawarin ng inyong Ama na inyong mga kasalanan. Okay? Versikulo 16, bukod dito, pagka kayo'y nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapamanglaw na muka, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap nila ang sa kanila'y ganti. Okay? Mapagpanggap, mapagbalat kayo, ibig sabihin. Okay? Mapagbalat kayo. Okay? Ang ibig sabihin. Alright? Dito tayo sa versikulo 27, no? Hello. Versikulo 17, no? Dapat ikaw ay pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo, no? At hilamusan mo ang iyong mukha, no? Upang wag kang makita ng mga tao at ikaw ay nag-aayuno. Kung ang ama mo nasa lilim, kung ama mo nasa lihim, at ang ama mo na nakakakita sa lihim, ay gagantihan ka. Okay? Ibig sabihin, okay? Versikulo hanggang 18 lang tayo. Okay? Ang sabi ito, upang huwag kang makita ng mga tao, ikaw ay nag-aayuno, kundi ang ama mo na nasa lihim ang
ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka, okay? Yun ang ibig sabihin, okay? Kaya minsan maguguluhan ka, no? Sabi, pagdasal mo, sabi, wag mo nang ipaalam. Hindi mo na maintindihan kasi minsan ng tao sa sobrang karunungan ng tao, no? Ang sabi ng iba, hindi, kailangan ipagdasal mo sila. Sabi ng una, hindi, wag mo na ipaalam, no? Kasi maririnig ka pa ng demon. So, alin ba talaga ang paniniwalaan natin? Yung ganung bagay o yung isang bagay, no? Pero ang totoo niyan, marinig ka o hindi, makita ka o hindi, basta nasa Diyos ka, gawin mo ang gusto ng Diyos. Yun ang ibig ko sabihin, okay? Gusto mong ilihim mo. Gusto mong ipaalam sa tao, baka makakahikayat ka, makakatawag pansin ka sa kanila. Hindi masama, makakabuti pa rin, okay? Huwag lang balat kayo ang ginagawa mo. Yun ang ibig ko sabihin, okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Now, let me read this in Spanish. To Mateo Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 18, no? Porque si perdonáis los hombres, no, sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial, no? Versículo 15, no? Mas si perdonáis los hombres sus ofensas, no, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, no. Versículo 16, no, cuando ayunéis no seáis austeros, no, como los hipócritas, no, porque los demondan sus rostros para mostrar los hombres, no, que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17, no, pero tú cuando ayunes onye, no, ti besa y lava tu rostro, no. Versículo 18, no, para no mostrar los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ven lo secreto te recompensará en publiko, no? En publiko, okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let's go to read. Basahin muna natin tong God promises. Kasi yan yung God promises natin dito sa 1 yearly calendar natin, okay? Sa God promises, okay? Pivotal praying, no? Pivotal praying, okay? Yan ang title yan, pivotal praying. And what is the other, no? Sa devotion healing prayer, no? Knowing your necessities, no? Pivotal praying, knowing your necessities, okay? Kasi po merong ano yan, no? Basahin na natin tong isa, okay? Etong ating, if you forgive their trespasses, your heavenly Father will also forgive you, no? Okay? Matthew chapter 6 verse 14, but we read verse 14 to 18, no? Prayerfully letting go of wrong or injustices, no, caused by others is hard, no? But if we're to experience God's best for our lives, we have to learn to let go, no? Let go and allowing God to work towards healing our wounds, no, will bring peace and of mind and charity of conscience, no? Letting go means forgiving plans and simple, no? The Greek word for forgive means to let go, okay? Forgive means to let go, okay? Alright? Yan yung ating devotion healing prayer, no? Now we're going to read sa atin namang ano pala yung binasa natin? God promises, no? God promises, no? Pivotal praying, okay? Dito, knowing your necessities, okay? Now let's go to read sa Matthew chapter 6 din, no? Same scripture, no? Matthew chapter 6 verse 30 to 34, okay? Iyan yung ating pinaka halos dulo ng ating scripture chapter verse. Matthew chapter 6 verse 30 to 34, no? Wherefore if God so clothed the grass of the field, which today and tomorrow is cast into the oven, shall be not much more clothe you, O ye or you little faith, no? Verse 31, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewith whole shall we be clothed, okay? Verse 32, for all of these things do the Gentiles seek, no?
For your heavenly Father knoweth that you or ye have need all of these things, no? Verse 33, but seek ye or you first, no, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, no? Verse 34, no? Take therefore no thought for the morrow, no? For the morrow shall take thought, no? For the things for itself, no? Sufficient unto the day is the evil thereof. Okay, yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, okay? Mateo 5:6, versikulo 30 hanggang 34, no? Ngunit kung pinararamitan ng Diyos ang ganito ang damo sa parang na gayon ay buhay, no? At sa kinabukasan iginagatong sa kanan, hindi baga lalong-lalo na kayong pinararamtan niya, no? O kayong mga mahihina, kayong may mga kaunting mga pananampalataya, no? Versikulo 31, no? Kaya nga huwag kayong mga balisa, no? At magsabi anong aming kakanin o anong aming iinumin o anong aming daramitin, okay? Sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, no? Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan ay kinakailangan ninyong ang lahat ng mga bagay na ito, no? Versikulo 30, dapat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at kaniyang katuwiran, no? At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin, o sa inyo, okay? Versikulo 34, no? Kaya't huwag ninyong ikabalisa sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili, sukat na sa karawan ng kaniyang kasamaan, okay? Yan ang sinasabi, no? It says, you know, take therefore no thought for the morrow shall take thought, no? For the things itself, no, sufficient unto the days of the evil thereof. Okay, yan ang sinasabi. Let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Mateo Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 34, no? Here is in Spanish, no? Dice la herbia del campo que hoy es y mañana si echa en la horno de la beste así no hará mucho más vosotros hombres de poca fe, ¿no? Versículo 31, no os epañéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, ¿no? Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, ¿no? Mas buscad primeramente el reino, ¿no? de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿ok? Versículo 34, así que no os apinéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal, okay? Yan ang sinasabi, right? Now, let's go to the, basahin ngayon natin yung devotion healing prayer. Yung binasa natin kanina, God promises, no? Pivotal praying, knowing your necessities, no? Ito yung sa ating devotion healing prayer, no? So, do not worry saying, no? What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear, no? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them, no? That you need them, no? That we need all these things, okay? Sabi sa Bible, no? Matthew chapter 6, verse 31 to 32, but we read verse 30 to 34, no? Depending on your circumstances, you may be genuinely concerned about how you'll afford groceries or what you have to wear, no? When you're not sure exactly how you'll be able to pay for basic necessities, Jesus' teaching seems out of touch, no? When Jesus made the distinction between the way the pagans worry and run after necessities, he was addressing a heart matter or a trust issue. Jesus knew pagans trusted in themselves to provide food and clothing with the regard to the Lord, okay? Since believers are known and loved by their heavenly fathers, He will provide for them, just as earthly fathers
give goods, give to their children. Won't your heavenly Father dare do so much more for you? Question mark. If you're truly concerned about your necessities, take those requests, no, to the Lord in prayer, no. Ask Him to multiply your money or help you find just what you need. You may end up being very surprised by the way He provides, no. Here is the message in Bible. I think it's this from the Bible. Father, I thankful I can trust you for absolutely everything, even my food and clothing. Please help me not worry about the way you'll provide. I rather trust you completely. Okay, magtiwala ibig sa kanya, okay? Alright. Yan yung ating devotion, healing prayer at saka God promises, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Dito tayo kay Luke, no? Luke chapter 4 verse 45 to 49, okay? Luke chapter 4 verse 45 o verse 45 to 49, okay? Luke chapter 6 pala, no? Luke chapter 6 verse 45 to 49, okay? Here is the message, no? 45 to 49. A good man out of the good treasure, no, of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasures of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh, no. Verse 46, no. And we call ye, or you, me, Lord, no, Lord, and do not the things which I say, okay? Verse 47, no. Whosoever cometh to me and heareth my saying, no, and doeth them, I will show you to whom he is like, okay? Verse 48, no. He is like a man which built a house, no, and digged deep and laid the foundation on a rock, no. And when he flood arose the stream vehemently upon the house, and could not shake it, no, for it was founded upon a rock, no? It's founded upon a rock, okay? Verse 49, no. Verse 49, no? He hath that hear it, no, and do it not it, like a man that without a foundation, no, build an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it felt, no. And the ang sabi ng verse 48, no. But he that heareth, no, and do it not is like a man that without a foundation build an house, no, upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, no, and the ruin of the house was great, no, okay? Yan ang sinasabi, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no. Lucas pahina 6, versikulo 3 talata, no, 45 hanggang 49, okay? Ito sa Tagalog version, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso, at ng masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat ang kasaganaan ng puso ay nagsasalita ng kaniyang bibig, no, kaniyang bibig, okay? versikulo 46, at bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi, no? So it means to say you're always calling the name of God every time, but you are not following Him, you're not living like Him, no? And then suddenly you're gonna ask right away His help, no? But you're not obeying, you become disobedient. That's what they're trying to tell here, okay? Ang sabi to, bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa mga bagay na sa aking sinasabi? So hindi tayo sumusunod, no? Sinasabi lang natin Diyos, pero hindi talaga tayo sumusunod, no? Pinaiiral pa rin natin ang katigasan ng ating ulo, panguunawa, walang pagpapatawad, paghihinala, papaninibugo, sari-saring mga sa kalooban natin. So, hindi tayo sumusunod sa kanyang kagustuhan, okay?
Versikulo 47, ang bawat lumapit sa akin ay pinakikinggan ng aking mga salita at ginagawa, itinuturo ko sa inyo kung sino ang katulad, no? No, ginagabay niya tayo para kanino tayo mga katulad, no? Versikulo 44, sila'y tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng pinakamalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha ay hinampas ng agos ang bahay na yaon ay hindi nakilo sapagkat natirik sa mabuti, no? So ibig sabihin magandang pagkagawa, okay? So ito yung nangyari sa atin. Kung isipin mo mabuti, flood control, no? Hindi magandang pagkagawa kasi alam niyo na nangyari, no? Isang halimbawa yan, okay? Ang sabi, siya ay tulad ng isang taong nagtayo ng bahay na humukay, no? At pinakamalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natirik sa mabuti, no? Natirik na mabuti. Versikulo 49, dadapat ang dumirinig ng hindi, no? Dadapat ang dumirinig at hindi ginagawa na tulad ng isang tao ang nagtayo sa bahay ng lupa na walang patibayan, laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na iyon, okay? So anong nangyari sa pagtuntun natin, no? Ginawa, walang bakal, may hina, yan po nangyari, okay? Yan po nangyari, alright? Yan ang nangyari, alright? So dito tayo sa, basahin natin sa Spanish, no? Basahin natin sa Spanish, okay? Okay, let me continue to read, no? Dito tayo sa ating Lucas, no? Lucas pahina 6, no? Versikulo 45 hanggang 49, okay? No? El hombre bueno del buen tesoro di su corazón saca lo bueno y el hombre, no, malo del mal tesoro di su corazón sacará lo malo, porque de la abundancia del corazón habla boca, okay? Versikulo 40, porque mi ilamae Señor, y no así es lo que yo digo, no? Versikulo 47, no? Todo aquel que viene en mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré y quien es semejante, ¿no? Versikulo 40, semejante es el hombre que el edificar una casa cabo y ahundo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con impetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, okay? Versikulo 49, no? Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, okay? Alright? Yan ang sinasabi, no? Okay? Ng ating Lucas Kapitulo 6, versikulo, no? 45 hanggang 49. Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Dito tayo sa ating Acts, no? Acts chapter 13, verse 47 to 52, no? Acts chapter 14, verse 47 to 52. Okay, here's the message, no? For so hath the Lord commanded us, no? For so hath the Lord commanded us, no? Saying, I have set thee, no? I have set thee to be a light of the Gentiles, no? That thou shouldest be for salvation, no? Unto the ends of the earth, no? Okay? Yan ang sinasabi, no? Verse 48, and when the Gentiles heard this, no? They were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to
eternal life believe, no? Verse 49, no? Verse 49, okay? And the word of the Lord, no, was published throughout all the regions, no? Verse 50, no? But the Jews stirred up, and the devout and the honorable women and the chief, no, men of the city, and raised persecutions against Paul and Barnabas, and expelled them out of their cause, okay? Verse 51, okay? But they shook off the dust of their teeth against them, no? They came unto Iconium, no? Iconium, okay? Verse 52, no? And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost, no? Yan ang sinasabi ng verse 52, last verse, no? Ang sabi ng verse 52, no? And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Mga sa English, Acts chapter 30, no? Chapter 13 verse 47 to 52, no? Sa Tagalog, mga gawa, pahina 13, bersikulo 47 hanggang 52, no? Mga gawa, pahina 13, pahina bersikulo 47 hanggang 52, no? Sa Spanish, no? Hechos kapitulo 13 bersikulo 47 hanggang 52, okay? Let me read in Tagalog. Sapagkat ganito ang pinag-uutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, no? Inilagay kitang isang ilaw sa mga hintil, no? Upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa, okay? Ginawa kang pundasyon, kung ika nga, ginawa kang halimbawa sa kanila, no? Ginawa kang pastor o ano man, o ginawa kang magtuturo, ano man ang ginawa sa'yo. Sabi rito, sapagkat ganito ang pinag-uutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kita isang ilaw ng mga hintil, no? Upang ikaw ay maging ikaligligtas hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa, no? Versikulo 4, at nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos, at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa bahay ng walang hanggan. Versikulo 49, at lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain, okay? Versikulo 50, no? Dadapat inudyukan ng mga Hudyo ang mga babaeng masisipag at sa kabanalan na may mga kalagayang mahal, na ang mga mahal na tao sa bayan ay nangagbaon ng pag-uusig laban kay Pablo at kay Bernabe, at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga hangganan, okay? Versikulo 51, dadapat pinapagnila ng alabok ang kanilang mga paa laban sa kanila ay nagsiparoon sa Iconio, no? Versikulo 52, at ang mga alagad ng nangapuspos ng kagalakan at ng Espiritu, no? Napuspos ng kagalakan at ng Espiritu, joy, no? At ng Espiritu Santo, okay? Holy Spirit, no? Let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Hechos kapitulo 13, versikulo 47 hanggang 52, no? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para los gentiles y pendiqueseas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48, ¿no? Los gentiles oyendo esto si regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, ¿no? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿okay? Versículo 49, ¿no? Y la palabra del Señor difundía por toda aquella provincia, ¿okay? Versículo 50, ¿no? Pero los judíos instigaron a mujeres, ¿no? Piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los
expulsaron de sus límites, ¿no? Okay? Versículo 51, ¿no? Ellos entonces sucundiendo contra y el polvo de sus pies y le agarraron el cuño, ¿no? Versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozos y del Espíritu Santo. Okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let's go to our third video, no?